Inyo lahat. Magandang bagong taon sa atin. Amen. Amen. Tumayo po tayo at tayo po ay ah, magbabasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Habakuk sa Lumang Tipan, chapter 1, verse 1 to 11. Habakuk chapter 1, verse 1 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Amen. O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasarian at karahasan ay nasa harapan ko. Paglalabanan at pagtatalo ay lumilitaw. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman mangingibabaw, sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Ang sagot ng Panginoon, magmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw, na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Sapagkat narito, aking ginigising ang mga Kaldeo, ang malupit at marahas na bansa, na lumalakad sa kalungangan ng lupa, upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. Sila ay kakikilabot at nakakatakot, ang kanilang katarungan at karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo ay matutulin kaysa mga leopardo, higit na mababangis kaysa panggabing asong gubat, at ang kanilang mga kabayo ay mabibilis. Ang kanilang mga kabayo ay galing sa malayo. Sila ay lumilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Silang lahat ay dumarating para sa karahasan na may mukhang pagsulong. Kanilang tinitipon ang mga bihag na parang buhangin. Kanilang tinutuya ang mga hari at ang mga pinuno ay kanilang pinagtatawanan. Kanilang kinukutya ang bawat tanggulan, sapagkat kanilang binubutunan ang lupa at sinasakop ito. Pagkatapos ay lalampas sila na parang hangin at magpapatuloy mga taong nagkasala, na ang sarili nilang kapangyarihan ay ang kanilang Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa magandang umaga. O Diyos, salamat po dahil kami po ay narito muli, O Diyos, na magpupuri at magagalak, Panginoon, na bigyan kami, O Diyos, ng pagnanais na aming mga puso ay sumamba sa iyo, O Diyos, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito at kami ay tunay, O Diyos, na makikinig ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming isipan. Bagamat na isa na, O Diyos, kami may mga pagkakataon na mabigat ang puso, ang aming katawan, ang aming laman, ang aming mga pagkukulang sa iyo, O Diyos, ay minsan magiging hadlang, Panginoon. Pero, O Diyos, ikaw po ay napakabuti at sabi mo nga, O Diyos, na kami lagi magpasalamat, O Diyos, dahil tapat ang iyong pag-ibig at ito po, O Diyos, ay nananatili magpakailanman.
At nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyo dahil ikaw po, Panginoon, ang nagdadala sa amin at hinahakbang mo po, O Diyos, ang aming mga paa para pumunta po, O Diyos, sa iyong sambayan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, Panginoon, pagmamahal, at sa lahat ng bagay, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, lagi ang aming mapurihan dahil ikaw, Panginoon, na may awa, Panginoon, at ang iyong biyaya, Panginoon, na nagbibuklod at nagpapanatili, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay pumunta sa basahin ang New Testament, ang Bagong Tipan, sa John chapter 3, verse 16 to 18. John chapter 3, verse 16 to 18. Sabay po nating basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang atulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Amen. Tungo po na tayo sa ating mga awits na mga himno. Sige po. Ang una po natin kakantahin ngayong araw ay His Mercy is More. That's it. Love could remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without The more sure our sins, they are many, His mercy is more. What patience would wait as we constantly roam? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life
life was the cost. We stood in a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Yes. Ang next po natin kakantahin ay All I Have Is Christ. Let's sing. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own. I rebelled to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cause, you look upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would Be yours alone, and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh Father, use my ransom life in any way you choose, and let my soul forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Jesus is my life. Jesus is
Praise. Hello? Okay. Naririnig naman po ako. Sige, so bago tayo magpatuloy, sa pagpapatuloy natin sa pagpupuri sa Panginoon, ito yung time na ibibigay natin or ihandog natin ang ating mga kaloob, no? Meron pong box dyan sa likod. So bilang pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala ng Panginoon, ayon po sa kakayanan na ipinagkaloob niya, tayo po ay magbigay ng may pasasalamat sa ating Panginoon. So meron po dyan sa likod. And sa mga online naman, pwede rin po kayo magbigay. Meron po tayong GCash account para sa pagbibigay nyo din po. So tayo po yung magpasalamat muna sa Panginoon. Let us pray. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pagpapala sa bawat isa, sa pagbibigay at pagsusustain po sa amin, sa lahat naming mga pangangailangan. Tunay, Lord, na sa aming sa abudansya or sa pagiging eksakto ng meron kami ay pinagpapasalamat namin ito sa iyo, Panginoon, dahil ito ay nagmumula sa iyo, O Diyos. At sa mga ipinagkaloob at inihandog, ito po ay patuloy na magamit para sa ikabubuti ng iglesia at sa ikatutulong din para sa mga miyembro nito. At naway sa paggamit nito, ang iyong pangalan po ay mapapurihan at maluwalhati. And so patuloy po naming pinagpapanalangin na pangaral ng iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, na sa iyong ebanghelyo ay maunawaan namin at makita namin ang aming mga sarili. Naway sa biyaya mo, makita ng bawat isa at maunawaan ang pananampalatayang ipinagkaloob mo na siyang mapapatunayan sa aming ipinapamuhay. Sa aming pong pakikinig ng iyong salita ay bigyan mo kami ng kahandaan at kababaang loob ng puso na ito'y tanggapin. At panalangin ko po, Lord, na sa kahinaan ng aming pisikal na katawan ay ang kagalakan na nasa aming puso ang siyang magbigay ng kalakasan sa amin na huwag antukin, bagkus ay maging attentive sa pakikinig ng iyong salita, na laging handa at labis na handa na sundin ito at ipamuhay para sa kaluwalhatian mo. Salamat even, Lord, sa biyaya ng technology ngayon. Bagamat kami po ay magkakalayo, ay nakapagtipon pa rin kami sa iyong araw upang pakinggan ang iyong salita at upang mapalakas ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa providensya na ito. Purihin ka, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So patuloy po tayo at atin pong buksan ang ating mga Biblia sa libro ng mga gawa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Mga gawa or sa English is ang Acts, no? Book of Acts, chapter 13. At sa ngayon ay magpapatuloy tayo sa verse 40 hanggang 52. So ulitin ko po, mga gawa, chapter 13, verse 40 hanggang 52. Mga gawa, chapter 13, verse 40 hanggang 52. So kung nandyan na po kayo, huwag po kayong aalis. Okay, I think nandyan na kayo, no? So bago natin basahin, ay magkakaroon lang po ako ng short na review patungkol po doon sa ating napag-aralan sa mga nakaraang linggo. So kung matatandaan nyo po, ay pinag-aralan na natin yung verse 1 hanggang verse 39. At natutunan po natin ang mga mahalagang bahagi po ng Ebanghelyo. So kung titingnan nyo dyan sa inyong mga Biblia sa verses 1 hanggang 12, ay natutunan natin ang katotohanan ng patuloy na paghadlang ng kalaban sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kung matatandaan nyo po, si Elimas
no? Or si Bar Jesus. Diyan po natin siya nakita, isang tao o isang kalaban sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, mga pinag-aharian, no, ng spirito ng pagsuway. So pero natutunan din natin na tunay na hindi rin ito mapipigilan. And sa pangalawang dako, sa verse 13 hanggang verse 26, ay natutunan natin ang kahalagahan po ng lumang tipan sa pagtuturo kay Kristo at ng Ebanghelyo. So panalangin ko na ito'y nagbigay sa inyo ng application na aralin ang lumang tipan, no? Bigyang kahalagahan ng pagbabasa sa lumang tipan at laging paghahanap kay Kristo doon. So sa nakaraan naman na linggo, sa verses 27 at 39 ay nabigyan natin ng emphasis yung kamatayan po, paglibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. At yung bunga po ng katotohanan ng kanyang pagkabuhay muli. At ano yung bunga na yon? Ito ay ang ating hindi natitinag na paglilingkod sa Diyos. So lagi ko po talagang naalala dyan si Pedro at si Pablo na laging nagsasabi na hindi sila takot mamatay, isang kaligayahan ang maglingkod sa Panginoon at walang hindi maikukumpara sa kanilang paghihirap ngayon ang kaluwalhatian na kanila pong matatanggap sa inaharap. At ano yung patunay or ano po yung assurance nila na yun ay matatanggap nila? Yun po ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya naway ang bawat isa sa atin ay mapalakas. Kanina sa ating prayer meeting, no, na i-highlight ulit ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya wag po kayong matinag, no, sa mga kahinaan na meron tayo dahil tiyak po ang kanyang pagkabuhay at tiyak din po ang tagumpay, no, na kanyang nagawa na. So lagi po talaga natin iyon alalahanin sa tuwing tayo po ay nanghihina or nahuhulog sa pagkadapa. Lagi niyong tandaan na pagtagumpayan na po yun ng Panginoong Hesus. At ngayon sa dako, tayo po ay dadako ngayon sa pinakahuling bahagi na po ng paghahayag ng Ebanghelyo ni Pablo. Sa lagi niyo pong tandaan, itong binabasa natin is ang proclamation ng gospel sa pamagitan ni Apostle Paul. At ito po yung kauna-unahang account na kung saan mababasa natin ang pag-share ng gospel, no, ni Pablo. And ngayon, ang ating babasahin ay yung huling parte ng kanyang paghahayag na magandang balita. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po tumayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dito sa, okay lang tayo dyan. Okay. Sige po, Acts, or mga gawa, chapter 13, verse 40 hanggang 51. Basahin natin, sabay-sabay. Kaya nga, mag-ingat kayo. Baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawa sa anumang paraay hindi ninyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe, na nagsasalita at humihikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ang buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hentil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos
at sumampalatayang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Subalit inudyukan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga kapangunan lalaki sa lungsod. At nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe. At kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't ipinagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagtungo sila sa Ikonya. Basahin natin verse 52, sorry. At ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Purihin ng Diyos sa kanyang salita, tayo po ay magsiupo muli. So, hanggang verse 52 po pala tayo. Okay. So, balikan natin yung verse 40. No? Sa paghahayag po ng magandang balita ni Apostle Paul, sabi ko nga po kanina, ito na yung magiging tuldok, no, ng kanyang paghahayag. At tingnan niyo po kung ano yung sinabi niya sa verse 40. Kaya nga, mag-ingat kayo. No? Kaya nga, mag-ingat kayo. So si Pablo po ay nagbigay ng babala na ang magandang balita ay napakaganda dahil ito ay nagbibigay ng buhay. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang mga nananampalataya. Ngunit mga kapatid, kailangan nating maunawaan na ito din ay katakot-takot na bagay para sa mga tatanggi nito. Kaya ang bawat isa na nakakarinig ng ebanghelyo, para din sa inyo, para sa bawat isa sa atin, mag-ingat po kayo. Bakit? Baka dumating, sabi niya sa verse 40, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Ano ba yung sinabi sa propeta? Verse 41. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay, hindi ninyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman. So ano po yung propesiya na binabanggit ni Apostle Paul dito sa kanila? Ito po ay mula sa Habakkuk chapter 1 verse 5. Kung matatandaan nyo sa Old Testament reading natin, ito po yung ating binasa kanina. Now ano po yung konteksto? No? Ano po yung konteksto nitong Habakkuk chapter 1? Ang konteksto po nito ay ang tugon po ng Diyos or sagot po ng Diyos sa panaghoy ng propeta. Ano ba yung panaghoy? Yung lamentation, yung parang pag-e-express ng pakiramdam na hindi siya okay or siya ay umiiyak, parang gano'n, no? Ito po yung tugon ng Diyos sa panaghoy ng propeta. Sino yung propeta na yon? Si Habakkuk. Tumatawag po si Habakkuk sa Diyos at nagtatanong kung bakit tila hindi siya kumikilos laban sa laganap na kawalan ng katarungan at karahasan sa kanyang bayan. So kung matatandaan nyo, binasa natin yan kanina sa verse 2 to 4. So yun po yung sinasabi ni Habakkuk. No, Lord, bakit hindi ka kumikilos? Bakit hinahayaan mo yung mga masasama? Bakit ang karahasan ay patuloy na nangyayari sa bayan? So yun po yung sinabi ni Habakkuk. Ngayon tumugon po ang Diyos. Nalabasa natin kanina sa verse 6 to 11 ng Habakkuk chapter 1. Tumugon ng Diyos na sa pamagitan ng pagbubunyag ng kanyang inihahanda. Sino yung inihahanda niya? Kung natanda niya sa reading natin kanina. Inihahanda niya ang mga Kaldeyo. Ano yung mga Kaldeyo? Sila po yung mga taga-Babylonia. So sinabi ng Panginoon, ako'y naghahanda. Inihahanda ko ang mga taga-Babylonia bilang kanyang kasangkapan ng paghatol laban sa mga makasalanan na taga-Juda. So yun po yung sinabi ng Panginoon. Now, nakakagulat po yung revelasyon na iyon sapagkat ang mga taga-Babylonia ay isang malupit na bansa at sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang pag-angat sa kapangyarihan ay magdadala ng malaking kapahamakan sa mga bansa na susugurin nila. No? So ito po yung sinabi ni Pablo. Sabi niya sa mga Hudyo at mga Hentil or mga Griego na nakikinig sa kanyang paghahayag ng ebanghelyo, sabi niya, mag-ingat kayo.
baka dumating sa inyo ang sinabi ng propeta. So anong ibig sabihin ni Pablo dito? Ibig sabihin niya po, ipinapahiwatig niya ang naghihintay, makinig kayo, ang naghihintay na kapahamakan para sa mga hindi tatanggap ng patutuo ng Diyos patungkol kay Jesus na siya ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas na ipinangako. No? So yun po ang sinasabi ni Pablo, na merong kapahamakan para sa mga taong tatanggi at hindi tatanggap ng ebanghelyo ng Diyos. Gaya po ng inihayag at binasa natin sa ating New Testament reading kanina sa John 3 verse 16 to 18. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pakinggan po, no? And in verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan. Hindi po yun ang purpose. Bakit unang dumating ang Panginoong Yesus? Hindi po para hatulan, bagkus para, sabi diyan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Now, again, napakagandang pakinggan. But in verse 18, makinig po kayong mabuti. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Grabe yung term, no? Kasi iniisip natin na siguro may chance pa ako habang buhay pa ako. But take note in verse 18, ang sabi sa verse 18, ngunit ang hindi sumasampalataya, ibig sabihin buhay pa yung tao ngayon. Pero hindi siya sumasampalataya sa Panginoong Hesus, anong sabi? Ay hinatulan na. Ibig sabihin, tapos na yung judgment sa kanya. Hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Now, basahin ko po ang commentary sa ESV Study Bible. Sabi dito, ang mga hindi naniniwala at hindi nagtitiwala kay Kristo ay walang positibo or walang neutral na katayuan sa harap ng Diyos. No? Sila po ay nahatulan na sa harap ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, sapagkat hindi nila tinanggap ang solusyon ng Diyos para sa pagkakasala. At anong solusyon na yon? Ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya sa bawat nakikinig ngayon, mag-ingat kayo na inyong mabaliwala or inyong tanggihan ang tanging daan para sa kaligtasan. Tandaan ninyo, dalawa lang po yan. Ikaw ay mananampalataya o hindi. Ikaw ay ligtas o hindi. Ikaw ay may buhay na walang hanggan o papunta ka sa walang hanggang kapahamakan. Wala pong middle ground. It's either you are saved or not. It's either you have eternal life or wala. Kaya makinig kayong mabuti dito. No? Tunay na may dalawa lang din na tugon. May dalawang sagot lang yan. At titingnan po natin sa ating binasa ngayon ang larawan ng isang mananampalataya at ng hindi. So ngayon po, bagaman pinagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo magkasama sa loob ng halos magtatatlong taon na po. Pero napakahalaga na makita natin na tunay ba tayong nananampalataya o hindi. No? So magpapatuloy tayo sa verse 43 hanggang 44. Ulitin ko po. Titingnan po natin ang larawan ng isang mananampalataya at larawan ng isang hindi mananampalataya. Yun po yung ating goal ngayon. So verse 43 and 44. Sabi diyan, at sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Verse 43. Simula pala sa verse 42, sorry. Verse 42 yon, verse 43. Nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe na nagsasalita at humikayat sa kanila
na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. And in verse 44, nang sumunod na Sabath ay nagtipon ang halos buong lungsod. Bakit? Upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Now, makinig po kayo. Meron pong tatlong mga parang verb na atin pong titingnan. Una, in verse 42, nakiusap. Tandaan niyo po, nakiusap. Anong pinagpakiusap nila? Na muling sabihin ang patungkol sa biyaya ng Diyos. Yan ang makikita natin sa verse 42. Nakiusap na muling sabihin ang patungkol sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, verse 43. Humikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ulitin ka po, humikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Yun ang makikita natin sa verse 43. Verse 44, ito yung pangatlo. Nagtipon. No? Nagtipon. Bakit? Upang pakinggan ang salita ng Panginoon. So yun po yung tatlong verb na makikita natin dito sa verse 43 hanggang 42 hanggang 44. At kung atin pong ipagpapatuloy, tingnan niyo po yung verse 46. Talon muna tayo. Verse 46 hanggang 48. Anong sabi sa verse 46? At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil ito at hinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hentil. Verse 47, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hentil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Pero tingnan niyo po kung ano po yung naging reaksyon ng mga nananampalataya sa verse 48. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Ano po yung verb dyan sa verse 48? Nagalak. No? Nagalak at niluwalhati ang salita ng Diyos. So ano po yung pinapakita sa atin ng salita ng Diyos ngayong umagang ito? Malinaw po ang patunay na ang isang tao ay nanampalataya at iyon ay ang pagpapahalaga at labis na pagnanais nila sa salita ng Diyos. Ulitin ko po, malinaw po ang patunay, malinaw po ang pruweba, malinaw ang proof na ang isang tao ay nananampalataya. At ano yung pruweba na yon? Iyon ang pagpapahalaga at labis na pagnanais nila sa salita ng Diyos. Okay? At kung titingnan nyo po sa verse 48, sabi dyan, ang lahat ng sumampalataya ay mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Na dapat po maging malinaw sa atin, sa bawat isa sa atin, na ang kaligtasan po ay ang soberanyang pagtatakda at pagpapasya ng Diyos. Okay? Yun po ang kaligtasan. Soberanyang pagtatakda at pagpapasya ng Diyos. At ang pagnanais po ng isang tao sa salita ng Diyos ay bunga po ng pagbubuhay muli na gawa ng banal na Espiritu. Ulitin ko po, kung ang isang tao ay nagnanais sa salita ng Diyos, yun po ay bunga lamang dahil po sa pagbubuhay muli or regeneration in theological terms. Pagbubuhay muli na gawa po ng banal na Espiritu sa buhay ng tao ngayon. Sa madaling salita po, ang isang mananampalataya ay naniwala, tumanggap, at nagpapatuloy sa salita ng Diyos dahil siya ay binuhay muli ng banal na Espiritu. Ang ating kagalakan, ang ating pagnanais na patuloy na makilala ang Diyos at malaman ng kanyang kalooban at sumunod ayon dito ay bunga po ng pagliligtas ng Diyos na nagsimula sa kanyang pagtatalaga noong una pa. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 1. At sa pagbubuhay muli na mababasa natin
sa John chapter 3. Now, ginagawa po natin iyon dahil kumilos po ang Diyos sa atin. Kung ikaw man ay may labis na pagpapatuloy at pagnanais sa salita ng Diyos, dahil po kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. At iyon ang patunay ng kanyang pagkilos sa atin. Unang-una, ang pagpapahalaga sa salita niya. Sabi nga po ni Martin Luther, ito po ay salita ni Martin Luther, kung nasaan ang salita ng Diyos, naroroon ang buhay at kaligtasan. Ang makinig dito, mahalin ito, at sundin ito ay tanda ng isang tunay na mananampalataya. Isang taong binigyan ng Espiritu ng pananampalataya at bagong buhay. Dagdag pa niya, ang pagkauhaw para sa salita ng Diyos at ang pagiging handa na sundin ito ay malinaw na patunay ng pusong binago at binuhay muli ng Espiritu ng Diyos. At sabi po ni Thomas Watson, isang popular na Puritan, ang isang muling ipinanganak na kaluluwa ay nagugutom para sa salita ng Diyos. Sa pamagitan nito, ang kaluluwa ay pinapakain, pinapalakas at inahanda para sa bawat mabuting gawa. Kung walang pagnanais para sa salita, sabi ni Thomas Watson, walang tanda ng biyaya. Kung walang pagnanais para sa salita, ay walang tanda ng biyaya. At dagdag pa niya, kapag binabago ng Espiritu ang puso, sinisindihan nito sa kaluluwa ang isang banal na pagkagutom para sa salita na mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan at mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Ang isang binagong puso ay hindi maaaring hindi magnasa ng pakikipag-ugnayan sa takapaglikha nito sa pamagitan ng kanyang salita. And another Puritan, Jonathan Edwards, sabi niya, ang unang bunga ng regeneration o yung pagbubuhay muli ng Espiritu ay isang bagong pagkagusto para sa mga bagay na makadiyos, lalo na sa salita ng Diyos. Ang isang tunay na banal ay natutuwang makita ang mga katuruan ng salita ng Diyos bilang maganda at nakakalugod dahil inihayag nito ang kaluwalhatian ni Kristo at ang daan ng kaligtasan. At again, Jonathan Edwards, sabi niya, isa sa mga pinakamahalagang patunay ng gawain ng Espiritu ay sa isang tao ay ang kagalakan sa salita ng Diyos at ang kahandaang magpasakop sa kanyang otoridad. Another one, di pa po ako tapos. John Owen, another Puritan. Sabi ni John Owen, itinanim ng Espiritu ang pagmamahal para sa salita sa mga pusong kanyang binabago. Sa pamagitan ng salita, ang pananampalataya ay nililikha at sa pamagitan nito, ang pananampalataya ay pinanatili. Ang mananampalataya ay iniingatan ang salita bilang paraan kung paano inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban at ang kanyang kaluwalhatian. At dagdag pa ni John Owen, kapag binuhay ng Diyos ang isang kaluluwa, itinanim niya dito ang pagkagutom para sa kanyang salita. Ang pagkagutom na ito ay malinaw na bunga ng biyaya sapagkat ang likas na tao ay walang ganitong pagnanasa. And lastly, William Perkins, sabi niya, ang taong muling ipinanganak ay natutuwa sa salita dahil ito ang tinig ng kanyang ama. Alam niya na sa pakikinig dito, siya ay lumalago sa biyaya at higit pang nagiging kawangis ni Kristo. Now, bakit ko po sinadya na napakaraming reference mula po sa mga tanyag na mga theologians, Puritans at Reformers para po makita ng bawat isa na iisa lang po ang nauunawaan ng isang taong tunay na nakakaunawa ng pagliligtas ng Diyos. Napansin niyo po kung ano po yung pagkakapareho nila?
No? No? Makikita natin doon na tunay na ang bunga at patunay ng isang tunay na taong nananampalataya ay ang pagkasabik at pagsunod sa salita ng Diyos. Now, higit pa po sa mga patutuo ng tao, ang salita mismo ng Diyos ay nagsasabi ng parehong katotohanan. Sabi po sa mga awit, chapter 1, verses 1 to 2, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo. Payo, ibig sabihin sa salita ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon. Ng ano? Ang kanyang kagalakan. Yun yung kagalakan niya. Yun yung pleasure. Yun yung joy na meron siya. At anong ginagawa niya? At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ibig sabihin, ito ang simula at ang katapusan ng kanyang araw, ang salita ng Diyos. At sabi rin sa mga awit 119, verse 97, sabi ng mga awit, O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. So same verb, binubulay-bulay ang kanyang salita at minamahal. No, ang sabi din ni Jeremiah chapter 15 verse 16, ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. No, sabi ni Jeremiah, ito yung katuwaan ko. Ito yung kagalakan ko sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan, O Panginoon, Diyos ng mga hukbo. And si Pablo, sabi niya sa Romans chapter 7 verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ngayon po, sa mga nakikinig ngayon, ang kagalakan na meron tayo ay ang kagalakan sa kautusan or kagalakan po sa salita ng Diyos. At kung titingnan natin, balik po kayo sa mga Gawa chapter 13 verse 52, pinakahuling verse. Sabi diyan sa verse 52, at ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan. Grabe, no? Napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ni Lucas dito na ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan? Ito po ay malinaw na nagpapakita na ang kagalakan na meron sila ay ang kagalakan po na dulot ng kaligtasan mula sa paghahayag ng salita ng Diyos. Dahil po kung tatandaan natin, sila po ay sabik at lubos na nagnanais na patuloy na ihayag sa kanila ang biyaya ng Diyos na matatagpuan lamang sa kanyang salita. Ang kanila pong pagkakaligtas at patuloy na pagkarinig at pagkaunawa sa salita ng Diyos ang dahilan kung bakit sila ay napuspos ng kagalakan. Yun po yung dahilan nun. No? At ang pagiging puspos nila ng Espiritu Santo ay ano naman yun? Ano ibig sabihin na maging puspos ng Espiritu Santo? Ilang beses na po ito naturo sa atin. Anong ibig sabihin yan? Ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay ang buhay na sumusunod sa salita ng Diyos. Sa makatuwid po, ang mga mananampalataya ay lumalago sa pag-unawa ng salita at pagtalima. Ibig sabihin, pagsunod po dito. At tunay na iyon ang inihahayag sa kasulatan. Bakit? Sabi po sa John 14:23. Sumagot si Jesus sa kanya. No, may kausap ang Panginoong Jesus sa time na to. John 14:23, sabi doon, makinig kayo mabuti. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Ang ganda siguro tanungin ko muna, mahal niyo ba ang Panginoong Jesus? Kung kayo po ay mananampalataya, automatic yes ang sagot ninyo. Tama? Mahal niyo ba ang Panginoong Jesus? Nararapat lang na sagot ng mananampalataya ay oo. Ngayon, sabi ng Panginoong Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya.
So kung mahal niyo po ang Panginoong Hesus, sabi niya, tutuparin ninyo ang kanyang salita. Mahal niyo ba ang Panginoong Hesus? Tingnan niyo po yung buhay ninyo kung tumutupad ba kayo sa kanyang salita. At sabi niya sa John 15 verse 10 to 11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, sabi niya, ay nananatili kayo sa aking pag-ibig. Nakita niyo po ngayon? No? Nananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Bakit niya yung sinabi? Kasi ang paraan ng Panginoong Hesus na ipinakita sa atin na siya ay tunay na nagmamahal sa kanyang Ama ay sa pamagitan ng pagtupad sa mga utos ng kanyang Ama. Kaya sinabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananatili sa inyo yung pag-ibig. Kasi yun din ang ginawa niya, sabi ng Panginoong Hesus. At nagpatuloy siya, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Yun pala ang epekto ng pag-ibig na napapatunayan sa pagsunod ng salita ng Ama. Anong epekto nun? Kagalakan. At ang ating kagalakan ay malubos. So para sa mga tunay na mananampalataya, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang salita ay kagalakan. At ito ay dumarami. Yun po ang bunga ng tunay na pananampalataya. Tanungin ninyo inyong mga sarili, kagalakan ba ninyo ang sumunod sa Diyos? Napupuno ba kayo ng kagalakan kapag tinatanggal ninyo ang mga bagay na hindi na dapat? Kapag ginagawa ninyo ang mga bagay na dapat, nagagalak ba kayo? Or isa lang itong pabigat para sa inyo? Anong nararamdaman ninyo? Kasi malinaw na kagalakan ang pagsunod sa salita ng Diyos para sa mga tunay na mananampalataya. At nagpatuloy si John in 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay ano daw? Hindi pabigat. Pabigat ba sa inyo ang magbasa ng salita ng Diyos? Tandaan ninyo, ito ang una at patuloy na nangyayari sa buhay ng isang taong niligtas ng Panginoon. Ito ay hindi isang beses lamang na nangyayari. Sa halip, ito ay patuloy at dumarami sa buhay ng isang tunay na niligtas ng Diyos. Iyon ang dapat nakikita sa atin kung ating sinasabi na tayo ay nananampalataya kay Kristo. Bakit po? Dahil ito ang bunga ng kanyang pagliligtas. Ito ay dapat nakikita sa atin, and take note, sigurado itong makikita sa isang tunay na mananampalataya. Don't make excuses anymore, mga kapatid. Ang pagbubuhay muli ng Diyos ay radikal. Isang iglap po yan. Hindi yan process. Yung sanctification natin, process yan. Yes. Pero ang pagbubuhay muli sa atin, isang beses lang yan. Kaya ang pagkahilig, pagnanais sa kanyang salita, ay isang bagay na natural sa isang buhay na binuhay muli ng Diyos. Yan po ang patunay na ang isang tao ay nananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil tunay ang pagliligtas ng Diyos. Huwag niyo pong mamaliitin ang gawa ng Panginoon. Tunay ang pagbubuhay muli ng Espiritu Santo. Kung gayon, tunay din ang bunga ng pagbubuhay muli. Hindi ko po ito sinasabi upang maging confused kayo sa inyong pananampalataya, but inihahayag po sa inyo ng salita ng Panginoon na tunay din ang mga bunga ng kanyang pagliligtas.
Ngayon, ano po ang kabaliktaran? Sabi ko nga po kanina, titingnan natin ang larawan ng tunay na mananampalataya at yun ang ating narinig ngayon lang. Ngayon naman, titingnan natin ang larawan ng mga hindi mananampalataya. Bumalik tayo sa verse 45 hanggang verse 46. Sabi po dyan, subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao na puno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. Yamang inyong, sabi ni Pablo, yamang inyong itinakwil ito at hinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Grabe salita ni Pablo, no? Hindi kayo karapat-dapat, sabi niya. Bakit? Itinakwil nyo ito. No? And in verse 50, sabi niyo po ang verse 50, subalit, inudyukan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod at nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga nasasakupan. Now, malinaw po mga kapatid na ang mga hindi mananampalataya ay maiinggit, lalapastanganin, at sasalungat po sa salita ng Diyos. Itatakwil nila, uusigin nila, papalayasin nila ang mga naghahayag ng salita ng Diyos. Sa madaling salita po, tatanggihan nila ang salita. At kailanman, hindi nila ito, makinig po kayo ang mga hindi mananampalataya, ganito ang gagawin nila. Kailanman, tatanggihan nila ang salita. At kailanman, hindi nila ito hahanapin. Kailanman, hindi nila ito sasaliksikin. Kailanman, hindi nila ito kalulugdan. At kailanman, hindi nila ito susundin. Hindi po yun mangyayari sa kanila. Yung mga unang nabanggit ko kanina sa mga paglalarawan sa mga mananampalataya. Gaya nga po ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. At nagdagdag pa si Pablo sa chapter 2 ng 1 Corinthians, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu. Nakikita niyo yung pagkasabi niya, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamagitan ng Espiritu. Ibig sabihin, ang pagkaunawa talaga at pagtanggap sa salita ng Diyos ay sa pamagitan ng Espiritu. Sa pamagitan ng pagbubuhay muli ng Espiritu. Kaya itong mga taong hangal, hindi kailanman iyon magiging mahalaga sa kanila. Bakit? Nauunawaan lamang iyon sa pamagitan ng Espiritu. At dinagdag sa mga kawikaan, chapter 1, verse 7, ang karunungan at turo ay hinahamak ng mga hangal. Ganun po nila tingnan ang salita, ang karunungan ng Diyos. At dagdag pa sa John 8:43, sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, bakit hindi ninyo naunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Ibig sabihin po, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi, makinig kayo, kasi kung ito'y nangyayari sa inyo, you have to repent. Ang salita ng Diyos ay kailanman hindi magkakaroon ng puwang sa isang taong patay. Hindi po yun mangyayari. Now, I was listening to R.C. Sproul sa kanya pong preaching. Sa kanyang preaching dito sa Acts 13, 40-52. Nakikinig ako sa kanya and may na-share siya. Sabi ni R.C. Sproul, sa kanyang preaching, sabi niya, nakwento niya na marami daw nagsasabi sa kanya na boring ang pag-aaral ng salita. Marami nagsasabi sa kanya na, no, kumbaga, boring talaga, no? Walang buhay, no? Ang pag-aaral ng salita. At sagot po ni R.C. Sproul, alam mo bakit boring ang pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos?
dahil ikaw ay patay. Alam niyo bakit hindi nagiging gold, higit pa sa gold, yung salita ng Diyos? Kasi sure ako, bawat isa sa atin, kapag nakikita kayo ng gold dyan sa tabi, ay, mag-uunahan kayo kunin yun. Tama? Hindi nyo yun babaliwalain. Tama ba? Tama? Tama po, di ba? Pero bakit hindi nagiging higit pa sa gold ang salita ng Diyos? Sabi ni R.C. Sproul, dahil ikaw ay patay. Now, hindi po ito pagkondena. Sa halip pagpapakita ng katotohanan na hindi maaari na ang isang taong nananampalataya kay Jesus ay hindi magkakaroon ng pagnanais at pagpapahalaga sa kanyang salita. It can never be, mga kapatid. Hindi pwedeng mangyari yon na ang isang taong mananampalataya ay walang pagnanais at pagpapahalaga sa kanyang salita. Hinding mangyayari po yung bagay na yon. Hindi po yun pwede. Hindi po yun pwede. Hindi po yun pwede. Hindi pwedeng ganun. Hindi maaaring ganun. At ito ang isang nakakatakot na katotohanan. At maaari ko pong sabihin na ito ay dapat maging paalala po o warning sa bawat isa sa atin. Hindi po maaaring sinasabi natin na sinasampalatayanan natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ngunit wala tayong patuloy na pagpapahalaga sa kanyang salita. Tandaan niyo po, ang salita ang ginamit ng Espiritu Santo upang tayo ay maligtas. Yun po yun. Yun po yun, ang salita niya po. At ito rin po ang patuloy na ginagamit ng Diyos. Hindi po nagbabago, mga kapatid. Hindi nagbabago ang ginagamit ng Diyos. Ito ang patuloy na ginagamit niya para sa ating paglago at pananatili. Ito ang ginagamit ng Diyos sa simula hanggang sa dulo. Kaya huwag nating sabihin na mahaba pa ang ating oras. No? Lagi nating tandaan ang sinabi ni Pablo in 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Now, sa study Bible nila John MacArthur, ang komento nila dito sabi, may panahon sa ekonomiya ng Diyos kung kailan siya ay nakikinig sa mga kasalanan at tumutugon sa mga nagsisisi. Gayunpaman, darating din ang katapusan ng panahong iyon. Ibig sabihin, meron po talagang katapusan yung pag-o-offer ng kaligtasan. At ito ay naipakita nga sa tagpong binasa natin. Tingnan niyo po ang verse 51. Ano sinabi niya sa verse 51? Kaya't ipinagpag nila ang alikabok. Bakit nila pinagpag? Kasi inusig sila. Hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya't ipinagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagtugo sila sa Ikonyo. Nagtungo sila sa Ikonyo. Now, ayon po sa tradisyon, madalas po na ipinapagpag ng mga Hudyo ang kanilang alikabok sa kanilang mga paa kapag umaalis sila sa bayan ng mga Hentil at pauwi na sa kanilang sariling lupain. Bakit po? Ito ay sumisimbolo ng paglilinis ng kanilang sarili mula sa dumi o impluwensya ng mga hindi sumasamba sa Diyos. Ganun po yung ng mga Hudyo. Pinapagpag nila. Ang ginawa po ni na Pablo at Bernabe na pagpagpag ng alikabok laban sa mga Hudyo ay nagpapakita na ang mga Hudyo po ay tumanggi sa ebanghelyo. No? Tumanggi sa ebanghelyo at sila ay hindi tunay na bahagi ng Israel at wala silang kaibahan sa mga pagano. Ano yung mga pagano? Mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos. At kung atin pong matatandaan, sinabi din po ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Kung natatandaan niyo yun, ano sinabi ng Panginoong Jesus? Sa mga alagad, na ipagpag ang alikabok mula sa kanilang mga paa
laban sa sino mang bayan na hindi tumanggap o nakinig sa kanila. Yun din po ang utos ng Panginoong Hesus. Di po ba? Ngayon mga kapatid, huwag po natin tanggihan ang salita. Huwag natin tanggihan ang ebanghelyong nagliligtas. Huwag natin po hintayin ang panahon. Makinig po kayo. Huwag natin hintayin ang panahon na ipagpag ng Panginoon ang alikabok mula sa atin. Dahil sa ating hindi pagtanggap sa kanyang patotoo patungkol sa kanyang tanging anak. Huwag niyo na po hintayin yun. Ito ay sinasabi ko para sa mga taong hindi pa nagtitiwala na ang kaligtasan ay tanging sa pagkatao at natapos ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. At sa mga taong may mga pag-aatubili pa. Kung kayo po ay nagda-doubt pa, wala na pong ibang daan. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya tanggapin niyo po siya. Tanggapin niyo po at maniwala kayo sa natapos niya ng pagliligtas na nagawa. Wala pong ibang daan. Wala pong ibang kaligtasan. Wala pong ibang pamamaraan. Tanging si Jesus lamang. Kaya ngayon ay inuutusan ng Panginoon na ang bawat na makarinig ay sumunod sa kanyang utos. At anong utos niya? Manampalataya kayo sa kanyang tanging anak, ang Panginoong Hesus. At para naman po sa mga nagsasabing sila ay nananampalataya kay Jesucristo. Ulitin ko po, para naman po sa mga nagsasabing sila ay nananampalataya kay Jesucristo, naway mapatunayan ito sa pamagitan ng ating kasabikan at pagnanais na kilalanin ng Panginoon, alamin ang kanyang kalooban at buong pusong patuloy na sumunod dito. Dahil ang mga ito po ay bunga at patunay ng kanyang pagliligtas sa atin. Ulitin ko po, hindi pwede na wala kang paglago sa pagpapahalaga, pagnanais, pag-aaral at pagtalima sa kanyang salita. Hindi iyon pwede. Kaya kung ikaw ay may pagkatamad, kung ikaw ay walang gana na patuloy siyang kilalanin sa kanyang salita, you must repent. Kasalanan lang po talaga ang nagpapahina sa atin. Repent. Confess to God at hilingin sa Kanya ang lakas at pagnanais na ito'y magawa mo. At kailangan mo tong gawin ngayon. You must repent, kapatid. Huwag ka na magpapatuloy sa ganyang pamumuhay. Sa lahat ng pogi at magagandang nakikita ninyo, isa lang ang pinakamaganda. At yun ay ang salita ng Diyos. Yun lang ang inyong nanaisin at hahangarin sa buong buhay po ninyo. Malinaw po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Naway sumaatin ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong si Kristo. Habang kayo'y lumalakad, naway ang inyong mga puso ay patuloy na maakit sa kanyang persona at ganap na nagawa, na siya lamang ang tagapagligtas ng inyong kaluluwa. Naway mapuspos kayo ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya sa Kanya ay lalalim, nagiging sanhi ng tapat na kaligayahan sa Kanyang salita at lumalaking gutom na mas makilala siya ng lubusan. Naway maging ilaw ang kasulatan sa inyong mga paa at gabay sa inyong daraanan, na nagdadala sa inyo patungo sa buong katotohanan at kabanalan. Naway hindi lamang sa pakikinig, kundi pati na rin sa pamumuhay ayon dito, na may tapat na pagsunod, at ang kaligayahan sa salita ay magbunga ng pagbabago dulot ng ebanghelyo sa bawat aspeto ng inyong buhay. Habang kayo'y nananatili kay Kristo, naway maging ganap ang inyong kagalakan at magningning ang inyong pananampalataya bilang patotoo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Papurihin ang Panginoon sa kanyang salita.
Sige, pakikat na po yung live.